my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want.
Pinagpala tayo, amen? Isang mapagpalang tanghali, mga kaibigan, mga kapatid. Hallelujah! Nasaan na kayo? Samahan niyo po kami sa isang masayang oras na ito. Alas 12 na! Kainan na! Ano ba ang kinakain ninyo dyan? Praise the Lord! I-comment nyo nga, i-type nyo nga sa comment box. Go! Valiant! Go! Yun! Hallelujah! Aawit tayo. Ngayong hapong ito ay kasama natin ang mga Valiant Generation. Kasama natin sa studio, live na live. Kasama natin si Brother Morris Montehermoso Jr. Kasama natin si Ate Nikki. Hi po! Kasama natin si Zechariah. At kasama natin si Pastor Red. Live sa Iligan City, Mindanao. Awit tayo, mga anak. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Wow, live na live sa studio ang aking apo kumakanta. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay Buhay ko'y walang ibang mithiin. napagod agad yung mga nganta. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Everybody! Lahat ng hinanap, magpuri sa Kanya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay iindak, kasabay ng pagluda. Pumalakpak ay galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Puso ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, Jesus, ang lahat sa akin. Lahat na hiniyap ay huli sa Kanya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay hiniyap, kasabay ng pagluda. Pumalakpak ang mananap sa presensya niya. Katawan
lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta, o kay saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa liwanag, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Oh, hallelujah! Palakpak ang iyong kamay, itaas sa liwanag, Sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay! Daily life sharing! Real life? Real life? Real life? Real talk? Yeah, yun. Look. Mga ka-daily life sharing, ito ang Valiant Generation! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Ang Valiant Generation ay ginagamit na ng Diyos. God is raising a new breed without greed. They are the next generation. Si Zechariah ay 3 taon pa lang. Alam niyo po ba, lagi siyang sumisilip dito sa studio. Pag hindi siya nakakapasok, malungkot siya. Kaya ngayon, tingnan mo, di ba, nagulat ako, memoryado niya na ang kanta. Kung ano ang nakikita ng ating mga anak, mga apo, ginagaya lang tayo. Kaya pagbutihin natin, mga kaibigan. Amen po ba? Awit tayo, anak. Sige po, tayo po'y umawit ngayong tanghaling ito at purihin po natin si Jesus. Into your arms I am secure, all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found my strength and hope because of your great love. You never leave me until the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Into your arms, into your arms I am secure, all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found my strength and hope because of your great love. You never leave me until the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador
send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. For the last time, let's worship Him. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. And hallelujah. Lord, we thank you for this day. Lord, we thank you for this another segment of daily life sharing. And Lord, we ask for your wisdom. We ask for the right words, the right terms that we will use, the right questions, and the right answers, Lord. Thank you for the life that you've given us. Thank you for the life of all the people who is listening right now. And may you please just bless this time, this fellowship together, Lord, this segment, Lord. And we offer you everything, and we pray that you continuously remind us that we're not seeking glory for ourselves, but we're seeking glory for you, Lord. Thank you for this day, Lord, and thank you for the wisdom, the knowledge, the strength, the guidance, Lord. This we pray. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Salamat mga anak. Talagang inihanda na kayo ng Panginoon sa generation na ito. Salamat sa Diyos dahil ang investment ng mga magulang ninyo sa inyo at ng buong simbahan ay hindi nasasayang. Tama po ba mga ka-daily life sharing? Yan, magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Minsan pa, sama-sama naman tayo ngayon, hapong ito na umupo, makinig at matuto din tayo sa ating mga anak. Matuto din tayo sa ating mga apo. Yung aking apo, napagod po sa kakakanta, kaya ito po, kain na ng kain. Alam niya din ang galing, alam niya yung timing, nakakatuwa po ang pagtuturo ng Panginoon sa buhay ni Zechariah. Si Zechariah, baby pa lang, ay tinuruan na ni Pastor Dong ng beating. Tinuruan na siya ng beating, tapos tinuturuan siyang kumanta kung ano yung paraan ni Pastor Dong ng pagtuturo niya noon kay Jed. Sa aming mga anak, ganyan din po yung ginagawa niya sa kanyang mga apo ngayon. Kaya ngayon, dahil nandito ang aming mga apo, ay siya naman po ay babysitter sa maliit. Nagpatulog po siya at ako naman ay kasama ng Valiant Generation. Amen. Praise God. Ang sarap sa Panginoon na talagang ang bawat oras natin ay nagugugol sa ating mga paglilingkod. Amen? Pabatiin muna natin ang ating mahal na kamanggagawa, ang ating anak, ang ating pastor sa The Hub of Christ, Iligan City, Mindanao. I-welcome natin live sa studio si Pastor Red Manga. Hello, Pastor Red. Hindi po kayo marinig. Wala pong sound. Isa pa po, Pastor. Meron na po? Wala pa po? Yon, meron na po, Pastor. Okay. Tayong utos na lang. Good afternoon po sa lahat. And thank you for having me po dito sa ating programa na Daily Life Sharing. Yeah.
Amen. Kumusta po dyan, Pastor? Maulan ba? Mainit ba? Dito po, dito niyo po makikita ang grasya ng Panginoon. Pag nagpaulan, ang lakas. Tapos ngayon, sobrang init na naman. Oh. Kaya nga po kanina, hindi po tayo makahanap ng posisyon. Kapag may kortina, kinakain na ako ng liwanag. Akala ko pa naman maulan kasi kagabi, ang lakas ng ulan. Kanina umuulan, nagsisiga po ako. Mm. Ayaw sumiga ng aking sisigasaan kasi basa. Tapos ngayon, sobrang tuyo na naman sa labas. Talaga naman. Sabi ng mga Bisaya, maayong udto, Pastor Red. Pinagpala po kami sa oras na ito. Praise the Lord. Bumati din po kayo, Brother Morris Jr. at Nikki. Ayan, hello po. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Gusto ko lang batiin na aking mga magulang. Hello po, Pastor Morris and Pastor Zali Montermoso, and sa lahat ng mga kamag-anak namin nakikinig. Shout out po sa inyo. Yan, talaga naman. Amen. Hello po! Good afternoon po sa inyong lahat. Gusto ko lang din pong batiin yung magulang ko, na magulang niya rin po. And kay Pastor Zalin, Pastor Morris, and sa mga kaibigan po namin na nanonood ngayon, yung mga friends namin sa church, mga friends namin outside the church. Hello po! I hope you'll enjoy our segment today. Yan, praise God. Anak, merong bumati sa iyo kanina nasa Melbourne, Australia. Ang sabi ni, teka ha, nakita ko kanina, nawawala. Sabi niya, ay, napakaganda daw ng iyong boses. Yan. Si Brother Jovencio Aguilar. Sabi niya, nice voice. Siya ay talagang Aguilar, ang apelyido. Alam mo na, mga manganganta. Wow, Yan, praise God manganganta. po. Ang galing tumugtog. At naging guest natin siya sa daily life sharing. Pag siya ang nagsabi, ay, naniniwala ako. Pero Thank you teka po. nga, Kuya Jovencio, ba't ako hindi mo naman binabati, ha? Well, good afternoon, everyone. Hello kay Sister Rose, binabati ka. Pastor Red, ng iyong mga lolo at lola, nandyan na. Maging ang iyong mga magulang, andito na rin ang iyong mga magulang. At ang mga kamag-anak ninyo sa Silay, nandito na. Hello Wow! po! Yan. Marunong ba kayo magbisaya? Hindi po eh. Hindi po kami marunong mag-usap. Wala kayong alam na, nako, napakahalaga ng lingwahe. Tignan mo yung Tagalog, natutong magbisaya. Si Pastor Red, napunta sa lugar ng mga Bisaya. Pastor Red, nung dumating po kayo dyan sa Iligan City, hindi po ba kayo nahirapang intindihin ang kanilang wika? Nahirapan po. Kasi magyayaya lang akong maglibang kami sa labas. Masama na tingin sa akin dito. If you know, you know. May kumakain, ikaw talaga. So, nahirapan po kayo. Pero paano po kayong nag-adapt? O paano ninyong inihanda yung sarili ninyo para dahil kayo ay nasa mission field? Ha? Wala po. Sinabayan ko lang po yung mga tao dito. Wala naman po akong choice eh. Di ko nga maintindihan minsan nung una. Kaya kailangan, try ko intindihin. Pero di na mamaligya. Pero noon, mahirap. Kaya po talagang napakaganda ng binigay ng Panginoon dito sa lupa na to. Yung grasya niya napakataas, no? Kasi nakakadaan po ako sa mga ganong pagsubok at napagtagumpayan din po. Wow! Sa madalit sabi, di ka na nila mabaligya, Pastor. Di na mamaligya, eh. Ilang taon na po kayo dyan sa Iligan, Pastor Red? 4 na taon na po. Wow! 4 na taon. So, Pastor Red, Brother Morris at saka Sister Nikki, looking back, maigsi lang, pwede nyo ba kaming kwentuhan kahit na sandali lang ng inyong background? This is for the sake of those who are listening sa ating program, lalo na yung mga first-timer. Ako po muna. Sige. Ayan. Hello po ulit. Sa mga hindi po nakakakilala po sa akin, ako po si Morris John Montermoso. And I just want to make clear na hindi po ako junior, pero sa church, Morris Junior ang tawag nila sa akin. Pero you can call me MJ, you can call me Morris John, you can call me Morris Junior din.
Ako po ay 18 years old. Ako po ay isang anak ng pastor. And ang aking buhay po, ang background ko po, lumaki po ako sa isang Christian family. And ang mga magulang ko po dati, hindi pa po sila pastor noon, pero talagang active na sila sa simbahan, sa gawain. So bata pa lang po kami ng sister ko, bata pa lang po kami, na-expose na po kami sa gawain ng simbahan, katulad ng Sunday service, katulad ng pag-minister po sa iba, aabot po sa ibang tao. And ayun po, bata pa lang po kami, na-expose na po kami sa simbahan. And marami pong speculations, marami pong sabi-sabi na kapag Kristiyano, parang exempted na magkasala. So, ang expectation ng tao sa amin nun grabe, lalo na sa school, na kasi alam ng mga klase ko nun na Christian na kami and sobrang active namin sa simbahan. Pero hindi ibig sabihin nun exempted na kami sa kasalanan. And may mga dumaan din po ako bilang kabataan sa mga challenges, katulad ng napabarkada po ako, na addict po ako sa mga video games, and nalulong po ako sa mga bagay na hindi ko dapat pinapanood. And ayun po. Pero thank God kasi inalis niya po ako dun sa darkness na yon, at ginamit niya ako bilang musikero para sa kanya. And ginamit niya po ako bilang servant of God and a child of God. And dun ko po naintindihan yung identity ko po bilang isang anak ng Diyos. Ayun. Wow, ang galing naman. Okay, kay Pastor Red muna tayo. Pastor Red, ikaw naman. Sige po, brief background lang po, very brief, no? Ako po ay laki, Tubong, Maynila. Tapos, nakilala ko po ang Panginoon nung ako po ay nasa kolehiyo, at meron po syempre mga problemang kabataan. Pero yung sa akin po ang karagdagan siguro nung time na yon is meron akong research ako sa suicide. So, pumasok sa isip ko yun. Kaya mahirap din talaga minsan kapag po ano yung inaaral mo, no? Pero napagtagumpay yun. Nagpapasalamat ako lalo na sa buhay ni Pastora May kasi siya yung naging usher nun para ako ay lumapit sa Panginoon. Tapos nun ay naging active na ako sa church, pero umabot sa punto na parang hanggang doon lang yung level. And ako kontento na ako doon. Pero ang Panginoon is meron pa siyang mas gusto mula sa akin. Kaya ayun po ay kalaunan, narinig ko ang Panginoon at ako po ay nag-aral ng theology, tapos nagdiretso po ng full-time. Pagdating po nung the year 2021, nangusap po sina Pastor Dong kung pwede bang ako ang pumunta dito sa Iligan. At ako naman po ay umuo kaagad. Na partly kasi po meron po ako nakitang vision ng bundok. Pero hindi ko naman po masyado inisip yun, at naalala ko lang talaga ng tuluyan nung pagkarating ko dito kasi kung ano yung napanaginipan ko, ito pala yung lugar na yan. Wow. Kaya po, tapos nasabi ko rin po talagang sa brief background ko po, no, na napakabuti ng Panginoon dahil yun nga, tinawid niya ako sa lugar na to. Nakatulad nga ng sabi kanina, ako'y Tubo, Manila. Kahit ang lola ko ay akla nun, hindi naman ako makapagsalita nun. Nakakaintindi ako konti sa aming mga katulong na Bisaya, pero wala yun. Iba yun kapag na-experience mo na talaga na ibang-ibang salita. Kaya po talagang sa mga nangangarap dyan, pumunta sa ibang lugar, kahit sa loob na ng Pilipinas, marami po talaga tayong matututunan na bago. Encourage ko po kayo, kung gusto niyo po mag-mission, pag may tinawag po sa inyong Panginoon, talagang tumuloy po kayo. Wow. Ang galing naman. Sige, ikaw naman, Ate Nikki. Muli po, hello po sa inyong lahat mga ka-daily life sharing. Ako po pala si Nikki. Isa rin po akong pastor's kid. And kapatid ko po si Morris dyan, yung aking katabi ngayon. I'm 20 years old. And so
yung intro ko po, same lang kay Morris. We grew up in a Christian family. Nasilayan na namin yung mga magulang namin na naglilingkod sa Panginoon, na grabe yung puso nila sa paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa tao. But, you know, I don't wanna do what they do. So, ang ginawa ko po, dahil may gusto ako, may sarili akong gusto, natuto po akong makipagbarkada, maglihim, dahil nga po sa expectation din ng mga nakapaligid sa amin. And not until I encountered the Lord po when I was in junior high school, and I realized na I need to serve the Lord. I need to be serious and I need to serve the Lord. And up until now po, I serve the Lord. Yun lang po. Maraming salamat po. Wow, talaga naman. Real life, real talk, real people. Yuhuu! Nakakatuwa, no? Mga bata pa sila pero naiintindihan na nila ang mga buhay na masasabi nating masalimuot, masasabi nating mga madidilim na kwento, at ang mahirap talaga ikwento yung nakakahiya, di ba? Lahat ng nakakahiya itinatago, at pagka inihayag ng ibang tao yung nakakahiya, nako, makiapa ka! Sabi ng Ilocano, makikipag-away ka. Bakit nyo ako pinagkukwentuhan? Pero nung na-born again, hindi na, iba na. Sila na ang nagkukwento ng kanilang mga lumang buhay. Yeah. Amen po ba? Napakaganda ng ginagawa ng Diyos. At nakita natin mga ka-daily life sharing. Sabi, akala daw 16 ka lang. Hindi Thank you daw po. halatang 20. Ako, ilang taon na? Parang ako'y KSP. Mga ka-daily life sharing. Ang hirap namang mag-MC ng ganito. Ayaw namang umalis itong aking apo. Kain ng kain. Na-miss namin ang isa't isa. Uy, di na mapakit-takit. Zechariah, tatandaan mo tong ginagawa mo sa lola mo. Live tayo sa buong mundo po. Hallelujah. Nako, Pastor Red, merong side comment dito. Pastor Red, sa tagal mo na daw sa Iligan, meron na daw po bang nagpatibok ng iyong puso? Hindi mo nabanggit, ilang taong ka na? Bakit yung mga bata ang daling sabihin, 18, 20? Ba't yung mga kaedad mo, hindi masabi yung edad? Nakalimutan lang po. Ako po ay 31 na. Tapos yung tanong po na yun, galing po kay Tito Sam yun, mula sa US. Nagot ko po siya sa comment. Sabihin sa madlang people. Sa madaling sagot, wala po. Oh, wala. Grabe namang napakasarado pa naman yata niyan, Pastor Red. Anak, ibabalik ko na sa iyo, susi. Nung una, inihagis ko sa dagat ha? Para mabuksan na ang nakakable. Panahon mo na, 31 ka na, bigyan mo na ng apo ang mga magulang mo. Yan, pinagpala ka ng lubos, Pastor Red. Praise God. Nako, nakakatuwa naman, mga ka-daily life sharing. Ang ganda, no? Dahil nga malaya silang magkwento ano ang kanilang mga napagdaanan. Kasi hindi ka po pwedeng sabihin, valiant, pagka hindi mo kayang harapin, labanan ang kalaban mo at walang iba, ikaw mismo. Tama ba, Morris? Ang kalaban mo? Sarili ko Sarili. mismo. Sige. Paano mo napagtagumpayan si ikaw? Sulat nyo sa comment box. Paano mapagtagumpayan si ako? Ayan. Ayun nga po. So para to answer that question properly, no, siguro nabanggit ko nga po kanina na kahit na active yung mga magulang ko sa gawain, meron din akong gustong gawin. Meron din akong, as kabataan, meron din akong gustong maging kaibigan, marami akong gustong maging experiences sa buhay. And siguro po, ang masasabi ko lang paano ko napagtagumpayan yung sarili ko is that with the help of my parents din, no. Kasi sobrang disciplinary po talaga nila. And hindi naman to the point na malilimitahan kami sa kung ano gusto namin gawin. It's just that may proper guidance at may proper reminding sa amin with paano namin i-discover yung buhay and paano namin nalakaran yung gustong lakaran namin ng Diyos para sa amin. And siguro po, ginawa ko, paano ko napagtagumpayan yung mga experiences ko noon, paano ko natulungan yung sarili ko na
alisin yung sarili ko dun sa dark place na yon. Siguro po, instead na maging busy ako sa mga gusto kong gawin, naging busy po ako dun sa kung anong gustong ipagawa sa akin ng Diyos at kung saan niya ako gustong mag-excel. And nag-focus po ako dun sa pag-aaral ng music, nag-focus po ako sa pag-aaral ng gitara. And instead na maging busy ako sa paglalaro, busy ako sa panonood, maging busy ako sa mga kaibigan ko, instead na yun yung gawin ko, dinidiscover ko na lang yung sarili ko doon sa music, which later on ginagamit ako ng Diyos para doon. And ayun po, instead na maging yun nga po, maging anong tawag dito, stray away ako, instead na maging ganun, mas lalo akong napalapit sa Panginoon kasi through that discovering music, doon ko po siya na-encounter. Sa sarili kong worship time, sa sarili kong oras para sa sarili ko na na-encounter ko ang Diyos through worship and songs. Yun po. Wow. Ang galing naman. Okay. Teka ha, sabi ni Pastor Dong, sa ating lahat, announcement. Akala ko ba, wala ka na dito. Ikaw talaga. Pero babasahin ko na rin. Announcement daw po para sa ating lahat. Huwag kayong mag-alala, mahihinog din ng kusa ang hilaw. Iyan ang buhay ni Pastor Red upang tumibok sa tamang time at sa tamang partner. Ang tagal namang mahinog, Pastor Dong. Ano ba to? Durian. Hello kay Pastor Erwin Irajel, kumusta kayo dyan sa Melbourne? Na-miss po namin kayo. Praise God. Ikaw naman, Nikki. Apart po from the help of our parents, siguro para ma-overcome mo yung sarili mo is you have to understand and you have to acknowledge na you are capable enough to get up and overcome yourself. For example po, hindi nyo naman po kayang tumayo sa higaan nyo kung hindi nyo pipiliin na tumayo sa higaan ninyo. So, kailangan kayo rin po, i-encourage nyo rin sarili nyo na I have to get out of this. And that made me realize na oo nga no, hindi pala kasamaan yung mabound sa akin para maging stuck ako. Ako pala, sarili ko pala yun. So, yeah po, you have to get out. You really have to get out. You really have to choose to overcome yourself. Wow, ang galing naman. Ang galing, mga ka-daily life sharing. Nakuha niyo ba yung sinabi niya? Walang magpapatayo sa higaan mo kung hindi ikaw ang tatayo. Bumangon ka ng kusa. Yun ang sinasabi niya. Kayo po, mga kaibigan, isulat nyo nga paano nyo na-overcome ang me, my, mine, myself. Paano nyo na-overcome? Isulat nyo nga sa comment box. Ikaw naman, Pastor Red. Yes, opo. Sa akin po, Oh, nawala. is one of my favorite na salit sa Anak, nagngongo yung sound mo. wala po yung sound. Oh, yan. Sige. Ito po, mas okay na? Sige po. Okay. Sa akin po, no, sa Bisaya kasi, ibig sabihin ng pagpakumbaba. Pero po yung sa Bisaya kasi tawag nila pagpapakaubos, magpaubos. Talagang para sa akin po, gusto nating maka-overcome. Talagang pinakauna sa lahat is maubos muna yung sarili natin. Yeah. Kasi Wow. po, the moment po na naubos ka, doon nagsasalin yung Panginoon ng bago eh. Take for example po yung sa akin po na hindi naman talaga ako singer sa worship team nung nandyan pa ako sa Parañaque nun. Pero for some reason, pagdating ko po dito, wala naman akong choice. Talagang worship team talaga ako, no? Pero umabot po sa punto na meron po kaming concert dito, pangalan Youth Ignite. I'm part of the worship team as a worship leader na rin, which is I would have never thought na mangyayari sa akin. Nung time na ako po yung mag-isa dito, at di naman marami kakilala ko at the time, yung dati pong hindi ko pinapansin masyado ng music, ay mas pinansin ko kasi wala nga po ibang kakilala dito.
who would have thought na magiging kagamit-gamit po yun para sa ngayon, especially ngayon sa panahon pong ito. Na hindi ko inaasahan na yung level ko, maabot pala sa ganun. Pero di yun mangyayari sa akin kung sarili ko lang nalakas ang iniisip ko. Kasi po, talagang nakapag-overcome po kasi nagpaubos ako. Isa pa pong example lang, pagpapakumbaba ko po dito, di naman ako mahilig sa soft drinks na nasa Maynila. Pagdating ko po dito, every other meal, soft drinks na rin po. Wrong! Pero kailangan po makisabay kasi ang mga tao dito pag sinabi ko, inom tayo, tsaa. Ano yun? Amoy medyas. Hindi nila kilala dito. Pag ako po nagluto ng spaghetti dito, dapat either Filipino style o gagamit ako po ng sardinas at mackerel na nasa lata. Kasi pag nilagyan ko po ng herbs, pati rosemary, hindi naman alam ng mga tao dito. Sabi ng kabataan dito, pinakain ko, Kuya Red, ano to? Bakit may kahoy ang aming spaghetti? Kailangan pong ibaba yung sarili ko. Kailangan, sabi nga ni Pablo be all things to all men. Wow. Not na man pleaser tayo, pero kailangan nandun tayo sa level na kung nasaan tayo. Yes. Ang galing naman. Ang galing. Be all things to all men. Praise the Lord. Mga ka-daily life sharing, nakita nyo ba paano silang naka-overcome? Tingnan nyo naman, pinapalabas ko na yung aking apo. No daw, no. Na-miss niya ako. Na-miss ako ni Zechariah. Zechariah, later we go swim. Okay? Behave, okay? Swimming. Yes. Nako, sabi ni Pastor Red, kailangan daw paubos, sabi ng mga Bisaya. Tama nga, kulang na lang sabihin, mamatay sa sarili. Amen po ba? At napakaganda ng sinabi ni Morris, ang kailangan dito ay focus. Ma-divert ang iyong oras sa tamang gagawin. Be productive. Siyempre nga naman, laro ka ng laro. Ang karesulta, muta. Pangalawa, sakit ng ulo. Tama. Pangatlo, sakit. Kasi bakit? Gutom ka na, magkakasakit. Pati pamilya mo naapektuhan. Tama. Sabi ni Morris, focus, you divert your time to the right thing. Be productive. Amen? Sabi naman ni Nikki, anong sabi niya? Ay, tulog ka ng tulog, muta ulit. Wala rin ka pupuntahan. You have to wake up. Bangon! Walang ibang magbabangon sa iyo. Ikaw lang din. Ang galing naman. Ang sarap kausapin ng mga kabataan. Pastor Red, sabi ni Pastor Dong, ang langka pag nahinog, hindi na mapipigilang sumambulat ang bango. Ang bango-bango mo na anak. Ang dami ng bansa ang naabot mo. Ganyan din ang kabataan, kusang lulutang ang mabangong ugaling langit upang maging kaakit-akit sa paligid. Yan! Hallelujah! Bakit daw may kahoy ang spaghetti? Oo nga naman. Mga taga Maynila! Sa amin nga, yung bunga ng malunggay, kinakain. Sa mga Bisaya, pamalo pala yung bunga ng malunggay. Ano ba yan? Oh, hallelujah! Pinagpala ka. Sabi ni Ate Angie, wow, Pastor Red, kaya sabi ng Lord, my grace is sufficient for you. Kaya overcomer si Pastor Red. Yun, hallelujah. Ang ganda ng ating pinag-uusapan. Amen po ba? Nikki, pakibasa mo nga anak ang 1 Corinthians chapter 13 verses 11 to 12. Sige po, ang sabi po rito, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child, and I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Yan! Nung ako'y bata pa, hallelujah, nakita natin when I was a child, nung ako'y bata pa, ako'y nag-iisip, bata, nagsasalita, nangangatwirang katulad ng bata. Subalit, nung ako'y nagkaisip na, ang lahat ng ito'y akin nang iwinaksi. Amen po ba? Mga ka-daily life sharing, ito ang pag-uusapan natin ngayon kasama sa Go Valiant. For you to go, meron kang iwawaksi. Tama po ba? Tama po. Meron kang iwawaksi. So, nakita natin ang dapat ng iwaksi. Sige, balikan nga natin. Maganda ito na inuulit-ulit para naiintindihan ng mga nakikinig. Pastor Red, ano-ano ang mga bagay na iwinaksi mo, binitawan mo, para ka makarating sa kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon?
Hello po, rinig po. Oo, anak. Ayan, mas klaro na po. Yes. Okay, good. So para sa akin po, no, maraming papakawalan. Sa akin po, pinakawalan ko yung convenience ng Maynila. Mhm. Ang buhay na baligtad kung saan ako lumaki. Mhm. Oh. Mga kaibigan po, lalo na po, pumunta ka sa isang lugar, wala kang kakilala. Yun nga po, 4 taon na po ako sa Maynila. And I think only twice, once lang ata, na nangyari na meron akong naging kaibigan dito na may mutual friend sa Maynila. Hmm. The rest po, kaya mutual friend kasi meron na akong naging kaibigan dito. So, ba't ko po nabanggit to? Kasi literal po, wala talaga akong alala dito. Talagang naiwan po yung lumang buhay. Kung ano yung buhay ko sa Maynila, naiwan sa Maynila. Lalo na po nung pagdating ko dito, wala yung convenience ng Maynila. Kasi po, iligan po para sa hindi po mga nakakaalam sa mga kapatid natin dito is very rural pa po yung feeling niya kahit syudad po siya. No? So dito po, hindi naman po alas 7 tulog na. Mga alas 8 naman. Pero ano po siya, probinsya po siya. Pagdating po ng alas 5, rush hour po, may rush hour din, traffic din. Pero pagdating ng alas 7, wala ka na rin halos masasakyan. Mm. Talagang ibang-iba po ang lugar na to sa Maynila. Mm. Ang layo po. Tapos, dito po, ang mga tao, Bisaya lang talaga. Mm. Pag nagtagalog naman ako, napagkakamalan naman akong kapatid nating mga M. Kasi ang malakas magtagalog dito. Talagang, kung meron pong pinakawalan, buhay sa luma. Lalo na, wala rin akong kaibigan dito. Mm. Nung simula, wala akong kaibigan dito. Yung mga kaibigan ko na, whether within the church, outside the church, kahit saan po, ang comfort zone nandoon. Mga magulang, ang mga kamag-anak, yung mga church natin, yung mga kapatiran natin, nasa Luzon. Mm. So, tapos ang pagitan ko po, sa lahat po ng buhay na yan, ay isang dagat. Mm. Kahit marunong pa ako lumangoy, hindi talaga ako makakarating dyan ng buhay. Kaya po, talagang pinakawalan yung comfort ng lumang buhay. Wow. Kasi po, ako po, especially po nung nakarating na ako dito, talagang pinakita sa akin ng Panginoon, yung obedience may cost. At yung, kung ang gusto iparating sa atin ng Panginoon, may cost. Mm. Para pong isang batang nag-aaral yan, kung gusto niyang mataas ang grade niyan, may cost rin sa oras niya. Pipili ka ngayon ng gagawin. Mm. At ako po, masabi ko naman, di ako pinalpak ng Panginoon in regards sa kung ano yung naging kapalit nung nawala sa. Mm. Galing naman. Pastor, idagdag mo nga dati. Alam ko, ang sarap mong kumain ng steak. Naging steak yata eh. Hindi naman po stick. Mahirap po kagatin yan, Pastora. Yung ano po, yung steak po, napalitan ng bulad. Bulad. Yung saging po, Ah. yung mga dessert ko po na mga cake, napalitan po ng saging. Oh. Dito po kasi ang saging po, pag bibili po kayo, meron po dito 20 ang kilo. Mhm. Sobrang mura po ng saging dito kapag gusto po nilang pakawalan lang yung inventaryo ng saging. Hindi naman, mga 10 piso. 10 piso po ang kilo ng saging. Wow. So yung saging, Talagang, baka yung cake mo dyan naging nilupak. Kasi narinig ko dyan eh. opo, naging nilupak po. Pastor Red, sa higaan po, sa higaan. Po. Yung higaan. Air condition ka dati. Ayun, pagdating po dito sa unang 2 taon ko po, hindi rin air continuous. May air lang akong may hinga. Yun lang meron. 2 years. Naku, talaga naman. Praise. Nakakatuwa rin po yun. Mm-mm.
Sa pinag-aralan, Pastor Red, ano po natapos ninyo? Ay, ano po? Pwede niyo pong sa mga viewers po natin, para panoorin po natin sa previous episodes from 4 years ago. Pero po, natapos ko po nung araw ay psychology po sa may Lasal po. Mhm. Wow. Kaya nga po talaga napakalayo para sa akin dito kasi yung mga Inglesero dito is nasa MSU lang, pati yung mga taga Lasal. Pero Mm. mas konti po sila dito kumpara sa Maynila. Mm. Nako, ang daming binitawan ni Pastor Red. Alang-alang sa gospel. Amen po ba? Pinagpala. Ang merienda namin dyan, inihaw na saging, saba at kamote. Nasaan na po ba kayo? Sister Rose, mukhang nasa Maynila na kayo. Sabi ni Pastor Samuel, Pastor Red, nakailang tawag po kayo sa magulang ninyo. Hindi nyo ba na-miss ang mommy at daddy ninyo? O in short, na nung kasalukuyan kang nagtatransition sa buhay mo mula sa isang komportabling buhay, napunta ka sa isang totoong buhay. Totoo din naman yung Maynila, kaya lang yung buhay ng mas nakararami. Di ka daw ba dumating sa panahon na naiyak ka, gusto mo nang umuwi, magpalahaw ng iyak? Iuwi niyo na ako! Ako naman po, yung sa akin po, well, it's been 4 years naman, so pwede na sabihin to. Mm. Sa akin naman po kasi, first and foremost, ako po yung tipo ng taong hindi mabilis makamis. So, minsan po, kahit ilang buwan hindi makatawag, hindi po ako masyado na ano doon. Pero, yun nga po bago pa lang ako umalis sa Maynila noon, ako po kasi naniniwala ako na kung talaga pinadala ako ng Panginoon, kailangan ko talagang tiisin na sarili ko at putulin ko ano yung kailangan kong putulin. Kaya nung nasa airport ako noon, wala naman nakakilala sa akin. Siguro, kung may nakakita sa nakakilala, bahala sila kung nakita nila, no? Pero, doon ako sa airport, umiyak na umiyak bago dumating ng Iligan. Ayun, pagkatapos noon, wala na. Tapos na. Kasi, ako po, naniniwala po ako, hindi po pwede magtagal talaga sa ganun. Lalo na pinadala ng Panginoon, lalo na may sinabi yung Panginoon. Pag ako po natingga sa ganun, mahirap naman po. Kaya, pagdating ko po dito, usually, tumatawag po si Pastora Mavic, hindi po ako. Ang nanay. Yes. Salamat sa Panginoon. Nakakabagbag ng kalooban, mga ka-daily life sharing. Nako, mga anak, ang iwinaksin ni Pastor Red bago naging pastor ay napakarami. At nung siya ipinadala sa Iligan, hindi pa po siya pastor. Siya po ay missionary po muna bago siya naging pastor. Hanap ka nga anak ng picture mo dati. Sige, habang ito naman, si Morris. Yan. Ano yung mga bagay na iyong iwinaksi? Sige, sagutin ninyong magkapatid. Okay po. So besides from comfort nga po, besides comfort being in your comfort zone, the thing I really prayed to surrender to the Lord is the pride of life. Bakit? Kasi sa sobrang fix ko sa decisions ko, sa sobrang fix ko sa beliefs ko, hindi ko alam yun pala yung magpapalayo sa akin sa Diyos. And then the Lord really reminded me na, anak, sometimes you need to take off the things you've learned so it could be replaced by another learning. So, ayun nga po, tinuruan ako ng Diyos para magpatama. And sa perspective ko po kasi sa sobrang, yun nga po, fix ko sa mga gusto kong gawin. Sometimes na nasasaktan ko yung mga magulang ko na parang nasasagot ko sila na, Ma, this is what's right for me. Ma and Dad, this is, I think, what's best for me. And then, sa sobrang ganun ko po, parang na-overlook ko po na magulang ko pala sila. And na-overlook ko yung respect ko sa mga magulang ko. And then, the Lord, when I was around 13 to 15 years old, doon ko na-realize talaga na magpatama, lalong-lalo na sa mga ginagamit ng Diyos para sa akin. And lalo na magpatama ako sa Diyos. And ayun nga po. And gusto ko rin yung sinabi ni Kuya Red Pastor Red na sinabi niya na sinacrifice niya yung sarili niyang comfort. And in my case, I was really
sobrang comfort ko dun sa tiwala ko sa sarili ko na hindi ko alam yun pala yung pinaka matinding kalaban na haharapin ko, which is yung pride of life nga po. And the Lord really, napagod din po ako sa sarili ko, Pastora, to the point na nagpatama rin po ako sa Diyos and nagpatama rin po ako sa mga magulang ko. Ayun po. Napagod. Ang batang napagod. Ang ganda pala. Sama talaga yung sinasabi lagi ni Pastor Dong. Ipanalangin nating mapagod sila. Mapagod maglaro ng computer. Mapagod manood. Mapagod sa lahat ng mga ginagawa. Kagaling naman. Sige, ikaw naman, anak. Ako naman po, if there's anything that I've surrendered to the Lord, that is to pleasing people. Kasi po, I tend to seek others' validation. And kapag, yun nga po, like, wala akong boundaries and I didn't know how to say no. And kapag nadidisappoint ko sila, or like may nagagawa ko, or like hindi ko naabot yung expectation nila sa akin, feeling ko, hindi ako enough. And that's when the Lord then encountered me na, why do you have to please these people when you can just please me? Or like, do everything because of what I have done for you. And dun din ako in-encounter ni Lord na ako rin, sa mata ko, enough ka sa akin. So you don't have to set an expectation sa sarili mo para lang maabot yung iba. So, yun po yung nilet go ko talaga. Seeking validation from others. Wow, ang galing naman. Ang ganda ng kanilang mga sinasabi. Sabi ni Pastora Marivic Agsunod, from comfort, nawala. From comfort of life in this world to the calling of God to experience true comfort in the presence of God. Sabi ni Pastor Dong ay ganito, nawala. Magaling na bata si Pastor Red nang tinawag siya ni Lord Jesus na ang pinakamagaling sa kanya, matinding turnaround para tumugon kay Lord. Amen po ba? Sabi ni Pastor Red, buti daw, walang nagabot ng tissue sa kanya. Grabe daw yung iyak niya. Buti walang nag-abot ng tissue. Talaga naman, mga ka-daily live sharing. Ang sabi ng salita ng Diyos, Psalms chapter 1, verses 1 to 2, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ito ang sign ng mga valiant youth generation. Salamat, Pastor Dong Campoy. Let's move on. When I was a child, I used to think, I used to reason out like a child. I used to walk like a child. But when I become a man. Dito tayo, doon sa transition ng bat, nakita natin sa simula pa lang, nagbibigay na sila sa atin ng mga tip, nagbibigay na sila sa atin ng mga lesson. Paano ba nilang na-overcome o napagtagumpayan ang lahat ng ito? Ang ganda ng sinabi ni Pastor Red. Are you ready? Mga ka-daily live sharing, come out of your comfort zone. Pastor Red, bakit napakahalaga na lumabas ang mga tao sa comfort zone nila? Kasi mukhang hindi makakatawid sa bat. Ayun po, katulad po ng nabanggit ko kanina, kaya po napaka-importanting lumabas sa comfort zone. Kasi pag naipit po tayo dun lang sa kagustuhan natin, hindi po natin makikita yung bagay na gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung matalimhaga po siya, ganun po talaga. Pero kung gusto po nating pasimplehan po, katulad nga po nabanggit ko kanina, para pong exam ng bata yan. Kahit ano naman talino mo, minsan meron kang makakalimutan, meron kang hindi maiisip. Tapos kailangan mo mag-aral. So meron kang kailangan isakripisyo. At para sa bata, ang komportable sa isang bata ay maglaro at mangulit. Tapos kailangan niya iwaksi sa sarili niya kung gusto niya makakuha ng mataas na grade.
ganoon din po tayo. Kung gusto nating makuha yung the best na gusto sa atin ibigay ng Panginoon, meron po talaga mga times na we have to be comfortable with being uncomfortable. Mm. Lalo na po sa panahon ngayon na di natin alam kung anong pwedeng mangyari mula sa maliit na bagay sa mga kapitbahay natin hanggang sa malaking bagay sa na may kinalaman ng mga bansa-bansa pati ang buong mundo natin, no? Kailangan po natin maging komportable sa pagiging hindi komportable. Mm. Hindi ka sanay na may aircon? Tough luck, brother. Tuloy ka lang. Kasi may kailangan ipagawa si Lord sa'yo. Hindi ka sanay na na hindi fixed ang weather. Kasi po dito sa Iligan, para po sa mga kapatid natin dyan sa Maynila, sa Isabela, sa Pampanga, Batangas even, no? Cavite. Dito po sa Iligan ay para pong Quezon Province dito. So it will just rain whenever it will rain. Mm. Pero di po to daanan ng bagyo, hindi po katulad ng Luzon. Mm. Wala ko po adjust yung sarili ko. Ano ba naman to? Mamaya ulan, mamaya araw, mamaya ulan, mamaya araw. Mm. Kailangan kong i-adjust yung sarili ko. Uy, parating merong cook. Kailangan ko sanayin yung sarili ko na mas maalat yung pagkain dito kaysa sa nakakain ko sa Maynila. Kaya napapakook lalo. Kailangan kong maging komportable sa ibang tono ng mga Bisaya. Kasi po ang mga Tagalog po, unlike po sa mga Bisaya, is mas malumanay ang tono. Ang mga Bisaya po kasi minsan nakala ko nagtatalo na, hindi pa pala. So I have to be comfortable with being uncomfortable with the things around me. Yun po. Wow. Kayo anak, sagot kayo. Ano po ulit yung tanong mo? How do you... Bigla kaming nahang. We have to be comfortable with being comfortable. Yung pinag-uusapan natin, but when I become a man, yan. Yung realization, napakalalim nung ang lalim kasi nung sinusundan ninyo, ha? Kung pakikinggan natin mabuti, sinasabi ni Pastor Red, maging komportable ka sa hindi komportable, lalim nun. Yeah. Parang sasabihin mo sa colloquial term na parang ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. 'Di ba? Katulad sa inyo, kabataan kayo, dapat nandun kayo sa lamierda, andun kayo sa gusto nyong gawin kasi kaya nyo namang gawin. Pero bakit nyo ginagawa yung hindi nyo dapat na gawin? Yan nga, sagutin mo nga anak. Okay, siguro po, ang laki ng advantage ng part ng magulang ko po doon, Pastora. Mostly, kasi yung sinasabi ni Pastor Red, ang ganda po ng sinabi niya, we have to be comfortable with being uncomfortable. But then, I realized just now, yung naging training po namin sa mga magulang po namin, Pastora. Kasi we were really trained to be uncomfortable. We were really trained to be getting out of our comfort zone. Kasi po, ang training po sa amin ng mga magulang namin na kapag kunwari, for example, kung anong pagkain sa harap ng table, wag na kami maghahanap. Yun na po talaga yung kakainin namin. And that's really a big advantage po para sa amin na mas easy ko na realize yung transition ko from being a child to becoming a man. Kasi doon ko po talaga na realize na hindi dapat ako magsistay sa isang bagay na hindi naman ako mag-e-excel. At hindi dapat ako magsistay bilang kasi hindi naman forever bata ako. At dapat ang buhay ay nagpo-progress. And ang buhay dapat ay yun nga po, nagpo-progress with the help of the Lord and with the path na hinanda sa atin ng Diyos. And paano ko po na-realize yun? Siguro po, na-realize ko po siya kasi as I grow up, nag-iiba rin po yung interest ko po. And sa pag-iba ng interest ko, maaga nga po kami na-train ng kapatid ko. Pero para po sa akin, sa sobrang, hindi naman dahil sa maaga ng pag-training sa amin ng mga gulang, yung interest ko nag-align siya doon sa kung anong gustong gawin sa akin ng Diyos. Yung interest ko hindi siya nag-align sa kung
anong mga bagay-bagay. Kasi as I grow up, because of that training, my interest was aligned to what the Lord wants me to do. And until now I'm very interested in sa path na gustong ipalakad sa akin ng Diyos. Wow. Ang galing. Kaya lang, anak, merong tanong si Pastor Samuel. Real life, real talk, real people. Anak, Morris, at your age, meron bang pumukaw o nakaagaw ng pansin ang mga girls sa paligid mo dyan? Yun pong tanong na hindi ko masasagot kasi depende po sa kanila yan. Pero ikaw, anak, nagka-girlfriend ka na ba? Siguro po, syempre kabataan nga po di ba? Hindi naman po maiiwasan na dumaan tayo sa phase na ma-in love. Hindi naman maiiwasan na tayong mga kabataan dumaan tayo sa phase na magkagusto sa iba. And I was the very first siguro nag-engage ako sa mga ganyang topic. I was grade 6. Oy? Yeah. Siguro panoorin nyo na din po yung segment na kinento ko. 2 years ago, I think. 2 years ago. Teka nga, bakit ka? I-replay mo pa. Sabi mo na. Real life, real talk, real yeah. people. No, yes or no? Siyempre, yes po. Kaya nga, inikot-ikot pa. Yes or no lang ang sagot eh. Grabe naman Ay, mga tanong nako. Alam mo talaga, ang mga tao na gustong mga tiran, iniikot-ikot pa eh. Bakit ba hindi mabitawan ng yes at hindi mabitawan ng no? Tignan mo, si Pastor Red, ang bilis, no. Bakit itong kabataan na iba kasing kabataan, sumisibol pa lang yan. Yes po, Pastora, yes. Nakailang girlfriend ka? Hindi ko po alam, parang misunderstanding lahat eh. Misunderstanding. MU lahat. So, wala namang nag-yes sa'yo. Wala naman po. Oh, nakikinig kasi yung nanay at tatay mo, ating dalawa mamaya. Yari ako na ito. Alam niyo na kung saan napupunta ang allowance. Huwag kang mag-alala, napagdaanan na ng tatay mo yan. Napagdaanan na ng nanay mo. Walang interes si Pastor Red. Nako naman. Talaga, sige. Ikaw naman, anak. Sa ano? Sa question ko kanina. Yung comfort zone. Paano mong binitawan? For me po, hindi po siya naging madali kasi nga po gusto ko siya. Ayoko pong lumabas sa comfort zone ko kasi nga po comfort zone ko siya. I feel safe when I'm on it. But like, I had to. I need to choose to get out of my comfort zone. And the reason why it's important to get out of our comfort zone, the reason why it's important to be comfortable with uncomfortable things. Kasi po pag hindi natin pinili na lumabas sa comfort zone natin, nothing will happen at all. Walang mangyayari. And kapag hindi natin hinayaan yung sarili natin na to put ourselves out there, we'll just wonder na ano ba yung pwedeng mangyari sa atin. So, I'd rather put myself out there po than regret never giving myself a chance. So, yun lang po. Wow, ang ganda naman. Kayo ba ay talagang nakikinig, MU? Malabong usapan. O, ito na nanonood sa mga MU. Morris, MU, malabong usapan. MU, mag-on. Sabi. Wala pong alam dyan. Nako, balik tayo kay Pastor Red. Pastor Red, what if? Pakisagot mo nga. What if wala ka ngayon dyan? What if ngayon naman ay nung nandiyan ka na, ano yung mga what if wala ka dyan? Tapos ngayon, ang pangalawang tanong, now I am here. Now that I am here in Iligan. For how many years ka dyan, Pastor? Na bago ka naging pastor, ano yung mga naging bunga mo? Wala po ako dito. Hindi ko rin po alam kung nasaan ako. Oh, good answer. Pero ang ano po, dito po, bago maging pastor, 3 years, and masasabi ko po naging bunga po talaga dito is yung number 1 po, yung paglago po ng church dito sa may Iligan. Never would I have thought in my wildest dreams na isang simpleng prayer lang ang kailangan para yung isang tao pag-isipan kung talaga bang kailangan niyang bumalik sa Diyos o hindi. Wow. Pero nangyari yun. So,
praise the Lord. Kasi para sa akin, it's just hindi ko nga maalala kung ano yung pinagdasal ko. Pero natutuwa ako kasi sinabanggit mo na kaya raw lumapit sa Panginoon kasi napagdasal. Ganun. Praise the Lord. Ang masabi ko po naging bunga dito, yung mga bagay po na hindi inaasahan na mangyari dito, yung una sa lahat, na paglago na simbahan dito, na later on, dahil nandito ako, napadpad dito ang magulang ko, at dahil doon napadpad dito ang lolo ko, na nagpadala ng kotse, kaya kami napadpad sa Mindanao. Na who would have thought na magkakaroon kami ng LG doon, kaya na Tita Evelyn, na bumibisita lang naman kasi gusto niya makita ang apo niya. Kaisa-isa niyang apo at the moment. And from that point, who would have thought 3 years from now, yung pag inabutan namin doon, na very palpable ang tension ng naghiwalay na mag-asawa, is ngayon, grabe. Tuwa talaga ako. Nakita ko yung picture last week. Puti na, pwede niyo po tanong si Pastora Mavic, sir, check niyo po sa may Davao, no? Nag-celebrate ng anniversary. Although they don't really share the same roof at the moment, no? Naniniwala ko walang imposible sa Panginoon. The fact na nasa isang simbahan po silang dalawa at naangiti po, di po katulad nung unang dating namin sa Davao, no, na talagang bakit yung isa nandoon tapos sasama talaga ng itsura nun. Ang laking bagay po nun. Wow. However, directly or indirectly po, no? Ako po naniniwala talaga ako, merong mga bunga ang Panginoon sa buhay natin na retroactive lang, meaning, or in retrospect, meaning, makikita lang natin pagkatapos na mangyari ng lahat. Kaya po talagang hindi maiwasan minsan magrereklamo ka bakit may ganito, ganyan. Pero masabi mo talaga yung sinabi ni Joseph sa Genesis 50. Maraming plano, maraming masamang plano ng ibang tao sa atin, ang kaaway sa atin, pero God turns it all to good. Hallelujah. Nakakaiyak naaalala ko nung nagsimula si Pastor Red sa Iligan, talagang first hand kong nasaksihan. Saan siya nagtira, ano yung kinakain niya, ano yung tinitiis niya, talaga naman. At yung simbahan ay nagsimula sa tent. Yun po siya nagsimula. All out nga naman. Talaga naman siya ang kumakanta, siya ang nag-aayos ng upuan. Salamat sa Diyos sa buhay din ng mag-asawang Jessica at saka si Kenny na naging kaagapay niya. Kung makikita natin, tama yung sagot din niya. What if? Kung wala siya Iligan, ang ganda ng sagot. Hindi ko alam. Tama nga naman, di ba? Kung wala ang Diyos, hindi niya alam. Pero dahil in 3 years sumunod siya, yon ang pinakamaganda doon. Nakita natin ang bunga. Sige, yan ang conclusion natin mamaya. Teka, balik tayo kay Morris Jr. Yes po. Nakikinig daw si Lola Delia at Hello natatawa. Po. Shoutout sa inyo, Lola. Hi po, Lola. Ayan, natatawa siya sa sagot mo. Lola, binata naman na tong apo mo. Ang gwapo-gwapo pa. Praise the Lord. Yan. When I become a man, I did away all the childish acts. I throw away. Napansin ko sa mga sagot ninyo, na bagamat bata pa kayo, ay marami na kayong bagay na naiintindihan. Kaya nga, yung sa comparison, merong A, B, C. So, sa pagka may comparison, meron kang choices. Tama po ba? So, ngayon, merong A and B, may liwanag at may dilim at liwanag. So, nakita natin na malami na silang napagtagumpayan sa buhay nila. Amen po ba? Sabi nga ni Pastor Dong, comfortable place, dapat masaya sa tamang lugar at masaya sa pagbabago at paglago kay Kristo. Iyan ang tunay na comfort, paangat ng paangat at payaman ng payaman. Amen po. Makita natin mga ka-daily life sharing, itong pinag-uusapan natin, paakit sila naging valiant generation. Kaya itong pinag-uusapan dahil to refresh them, and not only that, this is a preparation for them to cross over. Papunta po sila ng Japan bukas sa Nisho, Japan, sa ating simbahan para mag-mission. Yan. Okay, anak, sagutin mo muna. What if? What if I didn't try? Yes. What if you didn't try? Where are you today?
I think I still know where I would be if I didn't try. And that's still here. But then the only difference if I didn't try to wake myself up is I'm still gonna be here. I'm still gonna be attending the church. I'm still gonna be participating with activities na ini-sponsor ng church natin. But then, the only difference is gonna be I'm still gonna be distracted. And I'm still gonna be strayed away. And ayun nga po. Kasi ang pagsisimba po, requirement yan sa pamilya namin eh. Requirement po yan ng magulang po namin. Required kami na umattend ng church. Required kami mag-participate sa mga church activities. But then if I didn't try na ma-encounter ko ang Diyos sa sarili kong time, ganun po kasi yun, napakahalaga pong maintindihan po natin na you know about Jesus, the difference between knowing Jesus and knowing about Jesus. And if I did not know Jesus sa sarili kong oras at sa sarili kong paraan, I'm still gonna be distracted. I'm still gonna be doing a lot of things na hindi magpapasaya sa Diyos. And yun nga po, if I didn't try, I'm still gonna be here, Pastora. But then, I'd be a completely different person. Wow. I'd be a completely distracted person. Yun po. Ikaw, anak. Nikki. Sa akin naman po, same with Morris, I'd still be here. Pero, yung prinsipyo ko sa buhay, yung mindset ko sa buhay, it wouldn't change. And my character also wouldn't change. I'd still be the person who I was before. Yun po yung akin, Pastora. Yun, talaga ang gagaling nila sumagot. Alam mo ba, nung napunta kami sa ibang bansa, ang tanong nila sa amin, paano nyo bang hinuhubog ang iyong mga kabataan? Ba't ganyan silang mag-isip? Ganyan silang sumagot? Mag-preach ng 7 minutes, tatayo. At ang magandang training sa kanila, pag nakita ko sa kanila, what are you doing? Okay, stand beside me. Memorize the books of the Bible. Recite the books of the Bible. And then you preach. Your message should be God's love. Wala silang choice. That's how we train them. And look, kasi they are in advance. Advance sila sa mga training. Kaya, pag dinala mo sila sa mission, they are ready. Sabi nga ni Pastor Samuel, Pastor May, Pastor Dong, nagkaroon po ba kayo ng katanungan sa sarili nyo? Bakit si Red, ang bata pa, isinenyo sa Iligan, walang kakilala sa lugar, hindi po ba nabagbag ang inyong damdamin? Well, sumunod lang kami sa pinag-uutos ng Panginoon. And we believe, dahil Diyos ang nagsabi, sumugot o tumugon si Pastor Red, nakita natin ang napakagandang resulta ng paglilingkod ni Pastor Red. Sabi nga ni Pastor Imelda Ramos Villanueva ng Montalban, si Pastor Red walang arte po kung anong inihain sa kanya, kinakain niya kasi nagpunta siya sa amin dito sa Montalban noon sa Dong Campoy Foundation para magdala ng relief. Wow, talaga naman. Mahirap pero masarap. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Real life, real talk, real people. Napansin nyo ba mga kaibigan, merong malaking sinasabi na nakapuntos ang mga sinasabi nila dahil nakinig sa magulang. Kahit mahirap, kahit na masakit. Sabihin nga ninyo mga anak, kausapin nyo nga ang inyong mga magulang sa naging napakagandang resulta ng paghuhubog sa inyo. Mahirap, masakit, pero ano ang resulta? Sige nga, Morris. Siguro po, gusto kong i-emphasize yung sinabi ni Pastora May na hindi po madaling sumunod kasi kapag sumunod ka, mahirap talaga. Pero wala tayong choice kundi sumunod kasi yan yung magdadala sa atin sa magandang resulta. And siguro po, I just want to thank my parents, no? I want to thank my mom and dad, and I want to say I love you so much and that I'm grateful for you. I'm thankful for all the things you've done because without you, I wouldn't be here. And gusto ko pong kayong pasalamatan kasi ginaid niyo po ako, hindi lang ako kundi kaming dalawa ng ate ko para mag-excel kami doon sa pinapagawa ng Diyos sa amin. And thank you po for your guidance, no? Kasi kundi dahil sa inyo, wala kami sa church ngayon, hindi kami active ngayon. And thank you sa pagpupush sa amin. And thank you sa pagpapaintindi sa amin kung gaano kahalaga yung sumunod tayo ng walang reklamo
sumunod tayo ng puro ang puso, sumunod tayo na willing tayo sumunod. Thank you for reminding us every time that importance na yung essence ng pagsunod, yung essence ng sumusunod ka na walang question, sumusunod ka na tama ang puso mo. Ayun po. Wow. Nikki. Ako rin po, gusto ko rin po magpasalamat sa aking mga magulang. Thank you, Ma. Kasi even though na I'm still in the process of understanding yung discipline na yung sinasabi sa amin, pinapagawa sa amin, I'm still grateful kasi I know na hindi siya makakasama sa amin. And now, yung result nung pagdidisiplina nyo, yung love nyo for us, ito po, nag-show up authentically. I'm here telling my story to everyone watching us today. Yun po. Wow! Sabi nila nakakaiyak naman ang inyong mga sinasabi. Sabi ni Pastor Yolanda Hiyaw kanina, nabasa ko, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yeah. Tama naman talaga ang Biblia. Ikaw naman, Pastor Red. Actually, si Pastor Red, baby pa yan, ay nakakasama na namin sa PICC ground sa gawain ng El Shaddai. Baby pa si Pastor Red. Dala-dala na ng lolo at lola. Sige nga, Pastor Red. Hello po. Okay. Nani. Ako po, well, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa grasya at habag niya sa akin. Lalo na sa pagtawid dito, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga tao pinadala niya sa akin at nakausap ko along the way, even before coming here. Una-una sa lahat, syempre, mga magulang ko na naging usher din namin. Tapos nun, sa lolo't lola ko, kasi sila naman yung nag-umpisa din, lalo sa lola ko, na grabe, talagang medyo para sa ibang mga tao lagi narinig yung sinasabi ko paulit-ulit, pero it's not easy praying for someone for 25 whole years nang walang resulta. Pero here we are, no? Tapos dahil dun, nagpasalamat din ako kay na Pastora May sa pag-usher sa amin bilang isang pamilya sa kung saan kami pwede dalhin ng Panginoon. Kasi kung hindi dahil dun ay wala rin kami. Nakakatawa nga po dahil nga sa chain of events na yan na inorchestrate ng Panginoon. Sino mag-aakala na pati si Chino nasa Taiwan, maniniwala ba kayo sa mga taga Maynila dyan pag sinabi kong nagli-lead siya ng LG ng mga baguhan? Wow! Funnily enough, yung mga LG po ng mga baguhan na yun, mga katulad niya rin, mga nerd din naman. Pero, mahirap maniwala. Pero you have to see it for yourself. Bisitahin niyo rin po si Chino doon. Matutuwa yun. Wow! Tapos, sino maniniwala na pagdating niya doon, siya ang head ng tech doon. Umabot sa punto when I visited him 2 years ago. 2 years na nga pala. 2 years na. Yung pastor, nagtataka ba't may namatay na ganito, ganyan sa may sounds. Tapos yung sa worship team nila, nagkaroon ng problema sa gitara. Tapos yung lyrics nagkaagulo. Apparently, si Chino kasi nawala kasi may mission trip siya sa Japan noong time na yon. So, yun, papasalamat ako doon. Tapos, nagpapasalamat din ako sa lahat pa ng ibang mga tao, hindi ko mababanggit lahat, na talagang pinadala ng Panginoon sa amin, nakilala for a while, tapos yung iba naman, kilala until now, nakakasama namin until now, na kung wala kayo, hindi ko na alam kung nasaan ako ngayon. Kasi, talagang walang aksidente sa Panginoon at pinagtagpo-tagpo ng Panginoon yung landas natin. Going so far as merong kiskisan, nagkaroon tayo ng sharpening. Pero ang Panginoon talaga, meron siyang ginagawa eh. Ang kailangan natin gawin sumunod. Katulad nga po na nangyari kay Jonas, no? Isa po sa mga pinaka-paborito example yung ngayon talagang dami ko natutunan doon. Pero tuturo ko po yun sa Japan na lang. Amen po. Maraming salamat po. Wow! Talaga, anak. Red,
Gusto kitang ma-interview next time doon sa naging journey mo dyan sa Iligan. Ihanda mo ang lahat ng mga pictures, sa lahat ng mga nasa Iligan City. Salamat sa inyo dahil nandyan kayo para sa Mangga family. Pinagpala po kayong lahat. Sabi nga, ang sabi ni Sister Rose Mangga, ang natutunan daw niya kay Pastor Ruben, one small step of obedience is needed. Tama po yon. Don't underestimate the power of obedience. Your obedience is your yes. And the moment you say yes to the Lord, maglalakad ka one step at a time. You will keep on moving forward. Amen po ba? Ang pinag-usapan natin ay Go Valiant Generation! Napakaganda ng ating pinag-usapan. Sabi ni Pastor Red, napakahalaga talaga na umalis tayo sa mga uncomfortable place. Yung comfort zone, nako, merong matinding paghihila dyan para hindi tayo makahakbang, paharap, paabante. At pag-iiwanan mo ang mga komportableng buhay, komportableng pagkain, kung ano yung mga nakasanayan mo, yan yung komportable. Ano yung mga nakasanayan mo? Pag binitawan mo, merong sakripisyo. Pero ang gantimpala naman nito ay sasabihin mo, wow! Alam mo, bakit ka mapapawaw? Kasi hindi ka ang may gawa. Ang Diyos ang gumawa para sa'yo. At sasabihin mo talaga, glory to God. Amen po ba? Narinig nyo, sabi ni Ate Nikki kanina, ayaw ko kaya na hindi ma-please ang mga tao. Nakita niya, may ibang dimension pala na dapat ang ipiplease natin, hindi tao. Yung manlilika mo. Amen. Ang Diyos ang dapat i-please nating lahat. Do not underestimate the training inside. Ito yung lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa mga kabataan at maging sa mga magulang o kung sino man na mga nakikinig. Kaya yung banat, binat, bunot, bakbak, buong-buo ang resulta niyan. Saan nagsisimula ang banat, binat, bunot, bakbak? Sa loob ng tahanan. Ang unang nagtuturo ay ang magulang. Mga anak sa Panginoon, pag ang magulang ang nagturo sa iyo, minsan nakala mo masakit, minsan nakala mo sinasakal ka, minsan nakala mo inaawat ka palagi. Alam mo, pag ikaw ay nakapasa sa training ng iyong magulang, pagdating mo sa labas, malakas ka. Bakit? Hindi lang moralidad, hindi lang integridad. Tinuruan ka ng magulang mo, maging tao ka sa loob ng bahay at paglabas mo ay tao ka, hindi ka hayop. Pero pag sa loob ng bahay, hindi ka nagpahubog sa magulang mo, sa loob ng bahay, hindi ka tao, di hayop ka, paglabas mo, halimaw ang magiging resulta sa iyo. So nakakatakot yon mga anak. Napakahalaga, marunong tayong makinig sa ating mga magulang sapagkat sabi ng, laging sinasabi ng mga matatanda, pinakain tayo sa palad ng ating mga magulang. Ang palad ng magulang ay napakahalaga. Diyan ka pinakain. Diyan sila nagtatrabaho, nagsusulat, nagluluto, naglalaba, hinuhugasan ka, pinaliliguan ka, ang kamay na yan. Huwag mong i-underestimate. Kaya pag ang magulang nakita mo, hindi ka lang magmano, yakapin mo, hugasan mo, punasan mo ang kamay ng iyong mga magulang. Kahit na marami ng koretret yan, o hindi na maganda, o mga kukuko, marumi na. Alam mo, bakit ibig sabihin yung kamay ng magulang mo, makapal na, yan, kamay na yan, ay makapangyarihan para ikaw ay buhatin, yakapin, kalingain, pakainin, etc., etc. Kaya napakahalaga ng paghuhubog ng mga magulang. Ang mga anak na hindi nahubog ng mga magulang ay napapariwara sila. Kaya tingnan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, si Pastor Red, bata pa, baby pa, dinadala na ng mga lolo at lola hanggang nakamulat ang magulang na ang kasama niya. Tignan mo, ang bata pa niya, 31, pastor na. Yung iba 31 na, impostor pa din. Ito 30 na, pastor na, ang dami nang nahubog. At nakita niya sa mahigit 4 na taon o 5 taon na niyang paglilingkod. Imagine niyo ang resulta. Nakita niya mula sa Iligan, tumatawid sila ng Davao, tumatawid ng iba't ibang mga lugar para maghatid ng mabuting balita. Valiant Generation, ito ang kahalagahan pagka naintindihan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang mga salita.
When I was a child, I used to speak like a child. I used to think like a child. I used to reason out like a child. I used to walk. But, yung but, yun ang transition. Kailangan doon sa but, ready ka sa transition. Amen po ba? Si Pastor Red, dahil ready siya sa transition, bagamat naramdaman niya, naiyak siya. Ano man ang iyak, maaari yung iyak na yon lungkot. Iiwanan niya ang buhay Maynila. Takot. Ano ang dadatnan niya? Lungkot at takot, yan ang nagpapaiyak sa atin. At ang pangatlo, kagalakan dahil nasunod mo ang ipinagagawa ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Ito yung mga aral na napakahalaga na narinig natin, nakikita natin, naiintindihan natin. Ang ating mga anak, mga ka-daily life sharing, sabi nga ni Morris, sabi nga ni Nikki, gusto ba nila na lagi na lang silang dinadala sa simbahan? Ayaw nila, may gusto din naman sila. Meron din naman silang gusto, sabi nila, may gusto kami, hindi namin magawa. Yung gusto ng magulang namin, ang kailangan naming sundin. Minsan, sabi ng aming panganay na anak, sabi ni Jed, pwede bang masunog naman din namin ang aming gusto? Ang sabi ni Pastor Dong, bakit kami? Wala rin bang gusto? Yun ang malaking tanong. Kung pipiliin lang din namin ang gusto din namin ang comfort zone. Pero ba't hindi namin magawa? Dahil meron din kaming sinusunod. Kung ganito ang ating batayan, prinsipyo sa buhay, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo mapapahamak. Amen po ba? Kaya mga ka-daily life sharing, mga magulang, huwag nating pagsawaan ang ating mga anak. Lagi nyo tatandaan, marurumihan sila, madadapa sila, masasaktan sila. Ano ang ating posisyon? Ano ang ating disposition? For them to be valiant, kailangan we are strong. Kasi pag strong ang mga magulang, ang mga anak, resulta strong din. Alin ang strong? Strong tayo na sundin ang kalooban ng Diyos. Not my will, but your will be done. Ang sabi ni Jesus, Lord, not my will, but your will be done. Amen po ba? Hindi yung kalooban natin, ang kalooban ng Diyos ang masunod. Hindi ko ma-imagine si Pastor Ruben, si Pastor Marivic, isipin mo, nag-aral ng anak sa Lasal. Pinag-aral ng psychology. Bagsak. Anong nangyari? Napunta sa Dong Campoy Foundation. Humahanap ng mga scholars ng mga kabataan. Mapag-aral ang mga kabataan. Maiprovide ang mga pangangailangan. Hindi ka kilala, kailangan kausapin. Ang tindi ng training ni Pastor Red. At pagkatapos, dinala siya sa a place of unknown. Parang si Abraham. Si Abraham, pumunta ka sa lugar na hindi mo alam. Hindi mo alam ang pagkain, hindi mo alam ang wika, hindi mo alam. Pero doon sa pagsunod niya, andun pala ang lugar ng pagpapala. Amen po ba? Kaya huwag kayong matatakot, mabanat, mabinat, mabunot, mabakbak, sapagkat para dyan ay buong-buo naman po kayong lahat. Amen po ba? Kaya mga anak sa Panginoon, nakakamangha ang kanyang ginagawa. Valiant generation, go! Are you excited, Pastor Red, going to Japan? Nisha Japan, are you excited, Morris and Nikki? Excited. Sige anak, magsalita kayo. Excited kayo sa next mission. Sige, Pastor Red. Look po, ayun. Ako po na excite in a way na hindi po dahil makapag-travel. Kasi po, naubos na rin po yung yung appetite ko sa travel. Pero ngayon po pag nakapag-travel, nagpapadala ang Panginoon ng rason para mag-travel. Praise the Lord. Pinapatravel ako ng Panginoon. At ako po yung na-excite kasi po ako po ay nakikita ko yung paglago ng simbahan doon, nakikita ko po yung mga tao doon na excited para sa Panginoon. And excited po ako para makatulong po mapalago yung kung ano yung pinagyaman sa amin ng Panginoon. Hindi po aksidente na ang kasama ko po yun ay si Nikki tsaka si Morris dahil sila po ay mga lumaking bihasa sa worship team. Kasi po, ang rason naman po kung ba't ako pinapapunta doon in the first place is para matulungan po yung mga youth po ng ating pinapalago po na church doon sa
music din. Kaya po wala po talaga accident sa Panginoon. Kaya ako po na-excite. And hopefully ma-excite din yung mga kasama ko. Even though it's not the best time to go to Japan nun. Kasi summer siya. Parang Pilipinas lang din ang init. Pero ako po, excited po talaga ako. Amen. Yan. Anong mensahe mo sa mga dadatnan mo, anak? Andito na si Ayumi, ang ating coordinator sa Nisha Japan. Nakikinig ang ating mga kapatiran. Yun. Ate Ayumi, hello po. See you on Saturday. Sabi niya, see you Talaga tomorrow. Ay, tomorrow na ba? Ay, tomorrow na ngayon. Friday pa na ngayon. Tomorrow na ngayon. See you tomorrow. At ano po, maging excited po tayo. Ako po, excited po ako makilala. Especially po yung isa niyo pong anak na gusto matuto ng gitara. Kaya na Ate Mitch po. Excited po ako makilala po kayo. Makikita ko po kayo for the first time. Di po puro sa may camera lang. Yan. Praise God. Morris Jr. Yan, hello po. Siguro gusto ko lang pong sabihin na kung mag-enjoy man kami dahil sa travel, side benefit na lang po yun. And excited po ako para sa pagpunta namin sa Japan. Excited po akong ma-meet po kayo. And syempre, excited din po ako na maturuan at mag-share ng knowledge, ng konting knowledge ko po sa inyo. And I believe that yun po yung maglalas po talaga na kahit umuwi na kami galing Japan, mabibitbit nyo po yan. Wow. And sobrang excited po ako kasi nung sinabi sa akin ni Pastor Ramey na sumama ako kay Kuya Red, I was like, oh, Kuya Red's coming? O sige, go na yan. And yun nga po, so super excited po ako na ma-meet po kayong lahat dyan sa Nishio, Japan. And I hope you're also excited for us din. Yun po. Yan. Nikki. Ako rin po, excited din po ako ma-meet yung mga kapatid po natin dyan sa Japan. Excited po ako because another opportunity to serve Him and to serve His people. Excited po ako na kung ano man po yung gagawin ng Panginoon sa Japan, dyan, bukas, and sa mga susunod na araw. And I hope po talaga na excited din po yung mga kasama namin. And yeah, I hope to have a genuine relationship with you guys. Yun lang po. Maraming salamat. Yan. Sabi nga kanina, 'di ba, yung mga uncomfortable place. Actually, hindi nila first time pumunta ng Japan. Kaya sabi nila hindi sila na-excite na pumunta dahil magtutour. This time around, magmi-mission na sila. Amen po ba? Mga kaibigan, mga kapatid, lagi niyong tatandaan, yung what if, pag hindi mo nasunod ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos, alam mo kung anong kalaban mo? Regret. Regret is a worst enemy. I repeat, what if hindi mo nasunod? Regret is the worst enemy. Kasi any inaction, it leads to stagnation. Any inaction, it leads to delay. And any inaction, it leads to destruction. Kaya, if I were you, if God is calling you to go, go, valiant generation, Amen. go! Amen po ba? Magpatuloy po tayo sa hakbangin na ito. Stand still. Alam mo bakit? There is a guarantee. May garantiya, may katiyakan. Ano ang katiyakan? May naghihintay sa iyo na reward. At ang reward ay hindi narorong address. Amen. Inuulit ko, ang gantimpala ng Diyos ay hindi narorong address. Sa mga magulang ni Pastor Red, sa mga magulang ni Nikki at ni Morris, salamat po sa inyo sapagkat ang suporta nyo sa mga anak nyo ay 100%. Naniniwala ko, ang reward ay hindi marorong address. Tignan ninyo yung apo namin, si Zechariah. 3 years old, nagulat ako, memoryado yung mga kanta. Na wrong address ba ang reward? Hindi. Ang reward ay from generation to generation. Yan sinasabi ni Pastor Red. Lasting na blessing ang ibibigay ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Kaya ang saya-saya. Abangan natin sa Lunes. Babalik ang ating mga bisita mula sa Palmdale, California. Part 2.
si Pastor Dennis at makakasama na natin ang kanyang magandang may bahay. Amen po ba? At sa ating pagtatapos, Pastor Red, maaari po ba kayong manalangin para sa lahat ng ating mga kaabangers? Hindi po. Tayo po'y magdasal. No? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa hapon na to. Nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isang nakapakinig ng patotoo po ng kwento sa hapon na to. Nagpapasalamat po kami sa biyayang binigay nyo sa bawat isa. Buhay pa lamang simula pagkagising. Nawa kami pinagdarasal, Panginoon, na sa lahat po ng nakapakinig, kung sino pong nakarinig na mensahe na to, naniniwala ako meron pong makakarinig nito, na meron pong mahihipong puso na ayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. Pinagdarasal ko nawa kung sino man ang nahawakan, Panginoon, ng testimonya sa hapon na to, ng kwento sa hapon na to, naway lalo kang magpakilala sa taong yun, Panginoon. Lalo kang maihayag sa buhay ng taong yun kung sino man yan, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon, walang tapon. Malaking kwento, maliit na kwento, kahit saan man narinig, Panginoon. Lahat pabalik sa inyo. Maraming salamat, maraming salamat. Nawa, Panginoon, pinagdarasal din namin ang lahat na nakapakinig sa araw na to, makakapakinig pa sa replay, sa daily life sharing, pagpalain yung bawat isa na ayon sa inyong kagustuhan. Higit pa sa aming inaasahan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagpapalang binibigay niyo sa amin, maging pagpapala din ang bawat isa sa amin, sa ibang tao. Magliwanag yung liwanag sa mukha namin. Naway, makilala kami bilang Kristiyano, hindi lamang sa pangalan, kundi dahil nakikita nila kung sino ang matimbang sa aming puso, sa aming galaw sa araw-araw. Pinagdarasal din namin, Panginoon, ang bawat isang bumubuo para sa daily life sharing. Pasalamat kami sa buhay nila. Bigyan niyo sila ng kalakasan sa araw-araw dahil hindi madali ang merong ganitong programang araw-araw. Pero dahil sa paniniwala nila sa mga taong maaabot dahil sa kwento na binibigay mo araw-araw, Panginoon, sila'y nagpapatuloy ka. Ikaw ang magpatuloy na magbigay ng kalakasan at gantimpala sa bawat isa sa mga taong bumubuo para sa daily life sharing. Muli, Panginoon, maraming salamat, maraming salamat. Lahat ang tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, idadalangin din namin ang paglalakbay ni Pastor Red, ni Nikki, ni Morris, papunta ng Nisho, Japan bukas. Salamat sa isang magandang panahon. Salamat sa pag-iingat mo sa eroplano, sa himpapawid. Makakarating sila ng ligtas at maluwalhati at isang mabungang misyon sa Nisho, Japan. Pagpapala ang dadalhin nila doon at pagpapala din ang bibit-bitin nilang pauwi. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga tatanggap sa kanila. Salamat sa biyaya mo sa buhay nilang lahat. Maging ang kanilang mga magulang na maiiwanan. Salamat sa mapayapang puso. At Lord, may katiyakan ang lahat ng aming mga ginagawa. Tunay, Panginoon, na ang sabi mo sa Malakay chapter 2 verse 15, you gave us a command to raise godly children. And these godly children, they are now the next generation and are ready to go for a great commission. Ready to obey your word, O God. Salamat ng marami. Pinagpapala namin ang lahat ng nandito, ang lahat ng mga sumusuporta sa programang ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Maraming salamat, anak. Thank you din po, Salamat. Pastora. Thank you po, mga kaabangers. Yes, salamat ng marami. Muli sa Lunes, panibagong usapan na naman. Amen po ba? Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Pushing through the storms of Amen. life. Yan ang mensahe natin bukas. God bless us all. Bye-bye Amen. po. My Jesus, Son of God and living Word. Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God
your face.